Sino po dito ang mayroong matalik na kaibigan? Taas po ang kamay. Yan, may mga estudyante po tayo dito. Alam ko sa inyo may mga kaibigan kayo. At siguro may iba-iba tayong tawag sa ating kaibigan. Ano? Sa mga lalaki, ang tawag pare, tol, bro, boy. Yung mga babae, anong tawag niyo sa inyo mga kaibigan? Beshiwap, yeah. Beshi, BFF, Mars. No? May iba't iba po tayong tawagan sa ating mga kaibigan. Bakit ko binabanggit ito? Sapagkat sa atin pong ebanghelyo, meron pong maliit na detalye na kalimitan nakakalimutan. Yung mga taong naging dahilan kung bakit gumaling yung lalaking paralitiko. Ano po ang sabi dito? Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Napakarami po ng tao noong mga panahong yon at hindi sila magkaintindihan papaano sila lalapit kay Jesus. Sapagkat lahat ay gustong makita si Jesus, gustong gumaling. Imagine natin tayong paralitiko. Paano tayo makakalapit? Salamat sa 4 na kataong ito, nakalapit ang paralitiko. Ano po ang kanilang ginawa? Binakbak ang bubong kung nasaan si Jesus at inihugos mula sa bubong yung paralitiko sa tulong ng 4 na katao. At pwede nating sabihin siguro yung 4 na yon, kaibigan ng paralitiko. Yung paralitiko, meron siyang 4 na tropa na nagdala sa kanya kay Jesus para siya ay gumaling. Kaya mga kapatid, sa hapong ito, nais ko pong pagnilayan natin ang katangian ng isang tunay na kaibigan. Siguro sasabihin natin, meron akong mga kaibigan. Paano ko malalaman kung ang mga kaibigan ito'y tunay, totoo, at talagang mapagkakatiwalaan? 3 katangian po ang nais kong pagnilayan sa hapong ito. Number 1, ang tunay na kaibigan, dinadala tayo sa kagalingan. Inuulit ko, ang tunay na kaibigan, dinadala tayo sa kagalingan. Ano bang kagalingan ito? Pwede itong pisikal, kagaya po ng ating napakinggan sa Ebanghelyo. Kung kayo may mga kaibigan sa buhay, yan yung mga taong sasabihin sa iyo kapag kayo may nararamdaman, ba't di ka kaya magpagamot? Magpatingin ka kaya sa doktor? Yan, may ganyan po tayo mga kaibigan. At tunay ang mga yan. Sasabihin na, o mas yung iba sabihin, sige, mamamatay ka. Oh, ganyan sila sa atin, pero sa loob-loob nila, gusto nilang tayo gumaling. Kasi gusto nilang tayo makasama. Ito po yung physical wellness pa lamang ang pinag-uusapan. Pero ang tunay na kaibigan, dinadala tayo sa kagalingan. At hindi lamang po physical ang pagiging magaling, ang pagiging well. Ano pa? Pwede itong emosyonal. Tunay din pong kaibigan, yung mga taong magsasabi sa atin na pag tayo may problema, sinasabihan tayong, kaya mo yan. Narito lamang ako. Lakasan mo ang loob mo, naniniwala ako sa iyo. I am rooting for you. Mga tunay pong kaibigan ng mga yan. Kasi gusto nilang maayos ang ating pakiramdam, hindi lamang physically. Ganun din emotionally, psychologically. Gusto ng tunay na mga kaibigan, tayo ay magaling. Tayo ay maayos. Maganda ang ating pakiramdam at ang ating kalooban. Yun po ang number 1. Ang tunay na kaibigan, dinadala tayo sa kagalingan. Number 2, ang tunay na kaibigan, dinadala tayo sa kabanalan. Atin pong napakinggan sa Ebanghelyo na hindi lamang dinala ng 4 na katao yung paralitiko para gumaling. Eventually, gusto nilang makita si Jesus. At yan ang tunay na kaibigan, dinadala tayo sa kabanalan. Hindi sa, sabihin na natin, kabalbalan. Sa kabanalan. Tingnan po natin yung ating mga kaibigan. Ito ba yung mga taong nagsasabi sa atin na, ikaw naman ay magsimba? Ikaw naman ay magdasal? O ito yung mga taong nagsasabi sa atin na, wag na kaya tayong pumasok? No? Wag na kaya tayong magsimba? Wag na kaya tayong magdasal? Kating na lang tayo. Mga kapatid, ang tunay na kaibigan, dinadala tayo sa kabanalan. Sapagkat alam ng mga taong ito na ang ating dapat lapitan ay walang iba kundi ang Panginoon.
Sa mga panahong ito, may mga taong hindi na naniniwala sa Diyos. May mga taong wala nang believe sa Panginoon. Pero kapag tunay ang ating kaibigan, yan yung mga taong magdadala sa atin sa pagdarasal, sa pagsimba, sa kabanalan. Tingnan po natin ang ating mga kaibigan. Ako ba'y dinadala ng mga ito sa kabanalan o ako'y lalong inilalayo sa simbahan? Number 3. Sabi natin, ano po yung number 1? Ang tunay na kaibigan, dinadala tayo sa kagalingan. Number 2, dinadala tayo sa kabanalan. At number 3, ang tunay na kaibigan, dinadala tayo sa kaligtasan. Hindi sa kapahamakan. Kung atin pong napakinggang mabuti ang ebanghelyo, hindi lamang gumaling ang paralitiko. Ano po ang ginawa sa kanya? Ang sabi ni Jesus, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." Iniligtas ng Panginoon ang paralitiko, hindi lamang sa karamdaman, kundi sa kanyang mga kasalanan. At yan ang tunay na kaibigan. Dinadala tayo sa kaligtasan, hindi lamang ng ating katawan, ganoon din ang ating kaluluwa. Hindi tayo dinadala sa kapahamakan. Kaya tingnan din po natin ang ating mga kaibigan. Ito ba yung mga kaibigan na nagsasabi sa ating, ikaw na may mangumpisal, baguhin mo naman ang ugali mo. O ito yung mga kaibigan na, hindi, sumama ka sa amin sa mga kalokohan, hindi naman mahuli yung ating mga ginagawa. Ano kayang klaseng kaibigan meron tayo? Maganda kung ang mga ito'y magdadala sa atin sa kaligtasan. Doon sa matinong pamumuhay, doon sa pamumuhay na naayon sa turo ng simbahan, sa pamumuhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang mabuting kaibigan. At yan yung 4 na katao na sinasabi po sa ating ebanghelyo. Dinala nila ang paralitikong may sakit kay Jesus. Siya'y gumaling sa kanyang karamdaman, siya ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan, at ultimately, siya ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, sa hapong ito, yan po ang paalala sa atin ng ebanghelyo. Tingnan natin ang ating mga kaibigan. Piliin ang tunay na mga kaibigan. Sabi nga po ay, "Tell me who your friends are, and I will tell you who you are." Mabuti ba ang ating mga kaibigan? Magdadala yan sa atin ng kabutihan. Ang mga kaibigan ba natin ay puro kalokohan? Baka madala tayo sa kasamaan at kapahamakan. Kaya mga kapatid, sa hapong ito, ipinapaalala po sa atin ng ebanghelyo ang katangian ng isang tunay na kaibigan na sana'y ating hanapin sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang tunay na kaibigan, dinadala tayo sa kagalingan. Ang tunay na kaibigan, dinadala tayo sa kabanalan. At ang tunay na kaibigan, dinadala tayo sa kaligtasan. Sa pagpapatuloy ng ating misa, hilingin natin sa Diyos ang biyayang ito, na sana tayo rin ay maging isang tunay na kaibigan sa mga taong nakapaligid sa atin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.